Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin halatado na. Nako galawan ng Palasyo at Senado. Saldico at Martin Romualdez makakalusot. And mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, no? Senator Amy Marcos, sabi niya po ang latest chika ang magaganap bukas sa Blue Ribbon ay yung mga congressman or congressmen pupunta doon. May script na raw sila. Nako. Liliwanagin daw na walang kinalaman si Martin Romualdez. Ayan mga kabayan, ang ano pala nito bukas mga kaubayan ay patungkol kay Martin Romualdez, no? Hindi pala patungkol sa mga flood control anomalies, no? Masyado po kayong halata kung yan po ang plano ninyo, Kung ang plano po nila bukas at may script na sila mga kaubayan sa pagdepensa upang liwanagin na walang kinalaman si former Speaker Martin Romualdez, ay masyado po kayong halata. Diba? Nagpapahalata lang kayo na si Romualdez ay talagang involved dito po sa flood control scandal na ito. Diba? Bakit kayo ang kailangang dumepensa? Bakit kayo ang kailangang magpaliwanag? Kung bakit hindi walang kinalaman si Martin Romualdez, bakit hindi siya mismo ang pumunta dyan sa hearing na yan, di ba? Isa lang po ang ibig sabihin yan mga kababayan. Masyado po silang nagpapahalata, no? Na ang pinuno talaga hindi naman talaga nagpapahalata, talagang halatado po, no? At it is on record, no? Na talaga naman na siya former speaker ang kanilang pinuno, di ba? Dati kanilang pinuno sa mga kalokohan. Ayan ano po ang sabi ng ating mga kababayan? Sabi po dito ni Mark CRV, resibo muna. Nako. Anong resibo muna? Yun ang pinag-meetingan basang-basa galawan nila. Huwag kami tutasin at ping bistado na kayo. Oo nga Pag nadawit si pinsan, dawit din si bangag. Pag mawala si bangag, walang pera ang mga buwaya, kaya protect the leader of the crooks. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Nako, hindi pa man nagsisimula ang hearing, investigasyon sa pangalawang pagkakataon dito po sa Blue Ribbon Committee, President Bongbong Marcos Jr. Dinipensahan na si Romualdez. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonti, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more. Ano kayang tinitingnan niya, no? Bakit habang nagsasalita siya tingin ng tingin or something, diba? Parang hindi niya kayang tingnan sa mata yung reporter na nagtatanong mga kababayan. More detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the
in the Hirap na hirap no? Hirap na hirap depensahan mga kababayan. Senate. So I don't know. We don't no, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang impormasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted. Walang exempted maliban po sa mga kaalyado nila at siyempre sa pinsan po, no? Ay nako. Hirap kasuhan si Romualdez, ang hirap sambitin ng pangalang speaker. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Teka, magbasa nga tayo ng... well anyway, haba tayo kung babasahin pa natin yung mga komento, no? Pare-parehas lang naman. Ano po kayo? Ano po ang masasabi nyo sa video ito? Dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi ito, papasadahan pa po natin. Ito. PBBM, takot baka makalusot. Tunay na sangkot sa flood control scam. Dahil sa legal technicality. Ayan, inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na sila ay natatakot na ang mga taong may kinalaman sa maanumalyang flood control projects at korupsyon na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa ay makalusot sa mga hinaharap nilang kaso. Bakit ka naman matatakot, Mr. President? Ikaw ang presidente. Di ba? Anong legal technicality? Ito ba yung sinasabi nilang bend the law? Baka lahat ng kakasuhan nyo ngayon ay mabend the law. Masyado kayong nagpapahalata. Ngayon pa lang sinasabi nyo na sa amin na, ops, wag kayong masyadong umasa. Di ba parang yung yung statement ni President Bongbong Marcos Jr. Ang dating ay, ops, parang wag kayong masyadong umasa kasi baka hindi lahat ng kinasuhan namin ay makulong dahil dito sa legal technicality. Ewan ko kung ano yan, pero para sa akin yan po siguro yung bend the law na yan. Di ba? So they are bending the law mga kaubayan again and again para po hindi makulong ang kanilang mga kaalyado. Sana may nagtanong dyan sa mga reporter na yan, no, kung anong naging reaksyon ni President Bongbong Marcos Jr. doon po sa pagtakas ni Manuel Bunuan. Diba? Para naman hindi maging mukhang tanga ang taong bayan at hindi parang pinaglalaruan lang. Diba? Pinaglalaruan lang ba ang taong bayan? No? Dahil yung mga sangkot sa flood control anomalies ay wala naman dito sa Pilipinas. No? Mayroon ngang nandito sa Pilipinas, pinagtatakpan naman. Nandito nga yung tinuturing nating mastermind. Pero no, protektahan naman. Yung mga kasangkot nila, wala rito. Nasa ibang bansa na mga kababayan, nagpapasarap-sarap. Grabe, no? Anyway, eto pa mga kababayan, nako, Saldico hindi makakadalos, nagpapagamot. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson na ipinaalam ng abogado ni Saldico na kasalukuyan umano itong nagpapagamot sa Amerika at humihingi ng excuse sa pagdinig ng Blue Ribbon bukas. Hinggil umano'y regularidad sa mga flood control projects. Ano ito? Special treatment? Nako, mga kababayan, wag po tayong maniwala pag sinabi nilang may sakit sila, nagpapagamot sila. We need, no? We need proof, no?
kailangan po natin ng pruweba. Like for example, medical certificate or kahit anong dokumento na magpapatunay na siya po ay nandoon at may pirma po ng doktor. At dapat i-verify, no? Hindi yung sabi lang ng abogado. Anong malay natin kung yung abogado is sinungaling? Diba? Anong malay natin kung yung abogado nagsisinungaling? Sabi pa naman ng abogado niya, hindi makakalusot daw si si Saldico sa mga kinahaharap nitong kaso, di ba? O ibig sabihin lang nito mga kababayan, may pagsisinungaling itong abogado, may pagkasinungaling itong abogado na ito. Sapagkat tayo mismo ay naniniwala na hindi makakalusot si Saldico, di ba? Kasi may mga ebidensya pong nagtuturo at may mga witness pong nagpapatunay na siya po ay isa sa mga nakinabang ng bilyones mula sa kaban ng bayan. Nagpapagamot daw. Ito si former President Duterte nga, nagpapagamot rin pero nandoon sa detention center. Sana kung nagpapagamot ka rin, Saldico, dito ka. Diyan ka sa Senado magpagamot. Dito ka sa Pilipinas. Diba? Kasi dito ka may kasalanan no? Si former President Duterte nga walang kasalanan sa dahig pero nandoon Diba? Ikaw pa kaya na alam ng taong bayan na may kasalanan ka, umuwi ka rito. Diba? Ipakita mo talagang naghihingalo ka na. Diba? Para maniwala yung taong bayan na hindi lang, Senator Ping Lacson, wag niyo kaming dramahan Hindi porket sinabi ng abogado na may sakit na yan. Hingan niyo po ng dokumento, medical certificate kung pwede at ipakita niyo sa hearing bukas. Diba? Kapag wala po kayong ipinakitang medical certificate or any documents that justify the Saldico, hindi po maniniwala ang taong bayan. Kaya pag wala po, ibig sabihin naglulukuhan lang tayo. Alright. Ito mga kabayan, last po natin pag-uusapan, President Bongbong Marcos Jr. sabi niya po, itong mga walang hiya, ito, na nagnakaw ng pera ng bayan tapos na ang maliligaya ninyong araw. Nako. Kabaliktaran to, no? Mga kabayan, kabaliktaran po ang posibleng mangyari dito, Baka magiging maligaya ang kanilang mga araw. Alam niyo naman po pag nagsalita itong si President Bongbong Marcos Jr., halos lahat ng sinasabi ay kabaliktaran. So, ayan. Ngayon, sinabi niyang matatapos na ang maliligayang araw. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang kanilang party-party, Magdi-December na no? Alright, ito mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Yung maleta, mainit sila dun sa maleta. parang masama ang loob, hindi sila nakatanggap ng basura. Ang tawag nila dun basura pero yun yung maleta ng puno ng pera. Pag-usapan natin. Si Gutesa, di ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kino-question na. Ang gago niya itong Diversion Brothers na ito. Si Gutesa, ang itinurong magnanakaw, si Tambi tsaka si Saldi. Ang gustong imbestigahan nitong Diversion Brothers na si Tito Soto tsaka si Lacson, si Gutesa, si Marculeta, si Chis Escudero, etc. etc. Abay ngayon, yung maleta naman, ibang klase, no? Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat yan yung sinasabi ko dati pa. From the get-go, sabi ko, amoy na amoy ko itong mga ito. Tayo, nanggagalaiti tayo. Gusto nating maparusahan, hindi yung mga bubwit, kundi yung mastermind. Etong mga to, hindi talaga sila interesado sa mastermind. Actually, to the contrary, iniiwas nila doon pa
sa mastermind. Gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Ito nga sinasabi ko. Halimbawa, isa ako doon sa mga kontraktor. At alam ko ang talagang mastermind ng nakawan dyan ay hinahatiran ko ng pera ay halimbawa si Tambi. Tapos idadalin sa Malacanang kay Bongbong Marcos. Magsasalita pa ba ako? Hindi na. Kasi instead na etong Senate, etong Blue Ribbon, imbestigahan yung ituturo kong si Tambi tsaka si Bongbong, ang iimbestigahan ako. May ano ito? Para akong nagbitay. Para akong nag-suicide, di ba? Dapat nga, para maayos natin yung problema, hindi ko sinasabi na yung nagnakaw na kontraktor ay hindi maparusahan. Kung may kasalanan sila, parusahan. Pero pakinggan muna natin sila para dalhin tayo doon sa mastermind. Hindi eh. Ang sinisilip natin yung mga bubuhit. Diba? At nung pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Hindi. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan. Kaya kasi ganito, may mga nagsasabi, Coach Oli, normal yun. Kasi 'di ba, tingnan mo, pagdating sa korte, 'di ba, titingnan mo rin yung mga nagsasabi ng mga testigo at ano bang ginagawa ng kabilang abogado? Dinidiscredit, 'di ba? Para malaman kung yung testigo ay credible. 'Di ba? Sa husgado po 'yun. Ito po kasi Blue Ribbon Committee. Itong mga senador na to, si Lacson ay para siyang, kumbaga't ikukumparas mo sa hukuman, para siyang judge. Ang nangyayari dito, itong si Tito Soto at saka si Lacson, kung ikukumpara mo, parang nagiging abogado ni Tambi. Nagigets? Dapat as a judge, kunin mo yung sinasabi nito, imbestigahan mo ito, paharapin mo ito, kasi ito yung sinabi nung paano mo sasagutin yan, pasagutin mo yung sinabi noong witness. Hindi yung ikaw ang gigiba doon sa credibility nung testigo. Abogada ko ng kabilang. Ang tanong, kliyente mo ba Black Pinky? Tuta? Ito si Tambi? Ganun na nangyayari rito eh. Tayo hindi naman abogado pero simple lang naman to. Ang gumigiba doon sa hindi naman yung judge. And at the same time, hindi kayo korte. Ba't ko dapat tinatanggap nyo lang. Sino pang magiging resource person? Kung yung tao, sabi nga, sa lahat ng mga humarap doon, si Gutesa ang walang kasalanan. Wala namang nakurap yan eh. So, halimbawa, yung mga walang kasalanan, magsisilabasan pa yan? Hindi na. Idadamay nyo eh. Sino gusto pa mag-resource person? Silang ididiin. Di kasama pa sila dito sa circus na to. Sen, mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.